Napasinghap si Beth at hindi alam kung saan tatakbo o magtatago. Paniguradong giyarang aabutin niya kapag nakita siya ni Sheila. Tumalikod siya upang hindi siya nito makilala kaagad. Ngunit tumunog ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Lyndon. "What do you need?" Dinig niyang malamig na tanong ni Lyndon kay Sheila. "What do you need?" Hindi makapaniwalang ulit nito. "Seriously, Lyndon? Ganyan ang bungad mo sa asawa mo?" Hindi makapaniwalang tanong nito. "Sa loob tayo mag-usap." Mading bigkas nito. Noong marinig na sumara muli ang pinto ay kaagad siyang humarap. Naabutan niya si Marie na kinakagat-kagat ang daliri nito at nangingiwi. Pero noong muli siyang makita ay umayos to ng tayo. "Ma'am Beth!" Masiglang bati nito. Muli niyang nilagay ang hintuturo sa kanyang mga labi upang manahimik ito. Tinikom naman itong bibig na kinahinga niya ng maluwag. Tahimik siyang lumapit at kagad na dinikit ang tenga niya sa pinto. Pilit pinakikinggan ang pag-uusap ng dalawa. "Ma'am, marites na naman ba tayo?" Namilog ang mga mata niya kay Marie. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib matapos makitang nakatabi na ito sa kanya at nakadikit na rin ang tenga sa pinto. "Ha? Hindi tanggi niya. Hindi naman siya makikichismis. Gusto niya lang maging updated sa usapan ng dalawa. Parehas lang ba yun sa chismis? Akmang magsasalita pa si Marie, ngunit parehas silang napaigtad matapos marinig ang paghampas sa mesa mula sa loob. "Ano to, Lyndon? Bakit hindi rehistradong kasal natin Kaya ba hindi mo ko inuwian dahil alam mong walang bisa ang kasal?" Si Sheila na halos maiyak ang boses pero galit. "Do you even call that a wedding?" Sarkastikong sagot ni Lyndon. "And don't blame me for not registering that marriage. Ako bang abogado? How dare you? Sinusuway mo ba talaga ang lolo mo dahil sa bet na yon?" Agad siyang napatakip ng bibig. Dumapo rin ang tingin sa kanya ni Marie ngunit hindi ito nagsalita. "Ano? Tumakas ka kasama siya? Nagtago kayo? Kasal siyang tao, Lyndon. She is not." Mabagsik nitong putol sa mga sasabihin pa nito na ikinatigil ni Sheila. "Wala kang ebidensya na magkasama kami," dagdag pa ni Lyndon. "Really? Kailangan ko pa ba ng ebidensya? Tingin mo, nakakatawa tong ginagawa mo? Hindi matutuwa ang lolo mo rito. Tignan lang natin kapag nalaman niya to. Baka itakwil ka niya bilang apo niya." Banta nito. "I don't care. Kahit na magsumbong ka pa sa kanya. Yun naman talagang gusto mo, di ba? Ang itakwil ako ng lolo ko para kay Richard at sa mapuntang kumpanya. Right?" Prangkang bigkas ni Lyndon, sabay silang napasinghap ni Marie sa narinig. Napahawak pa siya sa braso nito bago muling dinikit ang mga tenga nila sa pinto. Ang tagal bago sumagot ni Sheila. Sunod na lang nilang narinig ay ang mga palabas na yabag. Nalaki ang mga mata niya at kagad na napalayo sa pinto. Umikot ang tingin niya sa paligid. Agad siyang tumakbo sa ilalim ng mesa ni Marie at doon nagtago. "Ma'am Beth, anong ginagawa mo?" Bulantang na tanong nito. Sinilip pa siya mula sa labas. "Shh! Quiet ka lang, aniya rito." Bago pa man ito makasagot ulit ay bumukas ng pinto. Dinig niyang tunog ng takong ni Sheila at mukhang nagmamartsa paalis. "Wala na siya, Ma'am Beth," tawag sa kanya ni Marie. Nakahinga siya ng maluwag, halos mahirapan pa siya palabas ng lamesa. Sakto namang pagtayo niya ay siya rin paglabas ni Lyndon sa opisina. Kunot noo siya nitong tinignan kaya napaayos siya ng damit. "What are you doing?" Litong tanong nito. "Hiding." Imbis na sagutin siya nito ay binalingan nito si Marie. "Hindi mo sinabing may sarili siyang opisina?" "Sorry sir, nakalimutan ko po." "Kinabahan kasi ako." Nanliit ang mga mata ni Lyndon. Agad siyang lumapit dito at niyakap to sa bewang. "Huwag mo nga siyang pagalitan. San ba yung opisina ko?" Biglang nawalang kaba niya kay Sheila at napalitan ng excitement. Namiss niya magkaroon ng opisina. Sa susunod ay dadalhin na niya ang kambal dito ngayong may opisina na siya. "Tss, you look happy." "Nakita ka ba ni Sheila?" Mahinang tanong nito. Umiling siya at nagpapatangay kung saan siya nito dadalhin. Doon din naman pala, katabi lang ng opisina nito. Ito pang nagbukas ng pinto. Agad na umawang ang mga labi niya. Kasing luwang yun ang opisina nito. May sofa set at may ilang halaman na pang opisina. "This is actually an old conference room." Panimula nito. Napatango siya. Naalala niya yon. Sa opisina niyang yon, madalas nagpa-meeting ang daddy niya dahil tamad itong bumaba ng floor. Lumapit siya sa mesa at hinawakan yon. Wala pang gamit doon. Malinis pa yon.
Na-excite tuloy siyang ilagay doon ang larawan ng kambal. Napangiti siya at umupo sa swivel chair. Agad siyang napapikit matapos maramdaman ang pagiging komportable noon. Ang sarap upuan. Dinadaman niya pa ang swivel chair pero kagad siyang napamulat ng mata matapos marinig ang paglock ni Lyndon sa pinto. Pagangat ng tingin niya ay napapalapit na ito. Binabaandal ang folder nito sa mesa bago tinukod ang mga kamay sa mesa. Napatingala siya rito habang ito'y nakadukwang ang tingin sa kanya. Nangingislap ang mga mata nito. Pasimple pa nitong niluwangan ang necktie dahilan upang mapatikim siya ng malakas. Binaba na lamang niya ang tingin sa folder at binuklat iyon kahit pa nahahagip ng tingin niya ang pagbubukas ni Lyndon sa botones ng blue long sleeve nito. What are these? Shares? Kunwaring hindi apektadong tanong niya. I give you the biggest share of the company. Nasa'yo kung gusto mong ikaw na mag-manage nito o kung gusto mong ako pa rin. Paliwanag din to bago hinilang isang upuan sa harap at dalhin yon sa tabi niya. Umupo ito doon. Hinila pa ang kanyang swivel chair at hinarap to. Muli siyang napatikim. Hawak-hawak niya ang folder upang hindi madistract sa tingin nitong nakakapaso. Hindi ko pa gamay mag-manage. Pwede bang ikaw na muna? Anything for you. Anitong siniksik ang kamay sa kanyang bewang. Lyndon, mahina ngunit gigil niyang sigaw noong magawa nitong buhatin siya at dalhin sa kandungan nito. What? Painosenteng tanong nito, kulang na lang ay halikan ng laeg niya. Ang isang kamay din nito ay naglalakbay sa kanyang hita at halos puntiryahin ang pagitan ng mga hita niya. Stop it! Baka bumalik si Sheila. May kabang bawal niya rito. Hindi pa siya kampante na umalis lang ito basta. Alam niyang hindi titigil si Sheila. I don't care about her. Bulong nito. Tumamang mainit nitong paghinga sa kanyang laeg dahilan upang makagat niya ang labi. Should we focus now? Paus nitong tanong bago kinuha ang folder at nilapag sa mesa. Ramdam niyang lumihis pa itaas ang palda niya dahilan upang bumigat ang kanyang paghinga. Napasandal siya sa dibdib nito at napahawak sa braso nito matapos maramdaman ang pagpapaloob ng kamay nito sa suot niyang pencil cut skirt. Shit, mahinang usal nito bago hinalikan ng kanyang panga. Stop, Lyndon. Nasa opisina tayo. Mariing bulong ni Beth. Kinabahan siya bigla. Nasa labas lang si Marie at baka marinig sila. Mahina itong tumawa. What's new, baby? We've done this before. Pilyong bulong nito. Gumuhit. Sa isipan niyang kaparehong pangyayari noon sa opisina nito. Nag-init ang pakaramdam niya tila nilipad ang kaninang pagpipigil niya. Shh, baby. Bulong nito ngunit patuloy naman sa ginagawa. Shit, Lyndon. Mabigat niyang bigkas kasabay ng mabigat niyang paghinga. Literal na namaluktot ang mga paa niya. Pagkaraan ay walang sabing binuhat siya nito at hiniga sa malinis na mesa. Dumoble ang bigat na paghinga niya sa antisipasyon. Namungay ang kanyang mga mata noong masalubong ang nagbabagang tingin ni Lyndon. Keep quiet, alright? Dumuko ang ito dahilan upang kumapit siya sa balikat nito. Iso, mabigat nitong tanong pero walang tigil naman sa paggalaw. Lumalangit-ngit na ang mesa at kung may tao sa labas lang ng pinto'y maririnig yon. Sinandal niyang noo sa dibdib nito, nag-init ang mga pisngi niya sa nakikita. Humigpit ang kapit niya sa balikat nito. Walang pasabing binuhat siya nito at sunod niyang naramdaman ay ang malambot na sofa. Ilang sandali pa'y pareho silang napaungol ng mahaba sa sabay nilang pag-abot sa rurok. Ramdam niya ang pagpuno ng init sa sinapupunan niya. Oh, Sam, hingal nitong tanong. Napangiti siya, ngunit kagad niya rin itong tinulak sa dibdib upang lumayo sa kanya. Hingal siyang napapikit noong mahina itong tumawa, dinig niya mga yabag nito. Kinalma niya na munang nararamdaman at naghabol ng hininga. Napamulat siya nang maramdamang lilinisin siya nito gamit ang wipes. Pagkaraan ay binihisan siya nito at sa mismong harapan niya nagbihis. Nagkatinginan sila at pareho lang na natawa. Inalalayan siya nitong tumayo at inagos ang buhok niya. Kukunin ko lang ang mga dokumento sa mesa ko. We'll work together here. Bulong nito, napakunot ang noo niya. Pipigilan sana ito ngunit nakalabas na ito ng pinto. Kinagat niya na lang ang labit bumalik sa swivel chair. Anong silbi pa nang hiwalay sila ng opisina kung doon naman ito mamamalagi sa opisina niya? Napailing na lang siya at napangiti. Wala pa naman siyang babasahing iba kaya tutulungan niya na lang ito.
Tinotoo nga nito ang sinabi doon nito sa opisina niya. Gamit lang nito ay simpleng upuan kanina na nakatabi sa kanya. Yakap-yakap nito ang swivel chair kung nasaan siya. Nakatitig nga lang ito sa kanya at siya ang nagbabasa ng dokumento. Pumipirma lang ito kapag sinabi niya. "Tss, sana pala hindi mo na lang ako ginawa ng opisina," parinig niya rito. Sana nga hindi na. It's much better to work together." Bulong pa nito, napairap na lang siya. Ni hindi nila napansin ang oras. Nagpaalam na nga si Marie sa kanila pero naiwan pa sila sa opisina. Bukod kasi sa pagbabasa ng dokumento ay may iba pa silang ginawa. Malamang ay hidden agenda nito iyon kaya't ayaw umalis sa tabi niya. Kinabukasan tuloy, hindi siya makaiwas sa nanunuksong tingin ni Marie. Late na nga siya ng pasok, napasarap ang tulog niya. Ay, Ma'am Beth ha, biro nito. Pinalakihan niya ito ng mga mata pero tumigil din siya sa harap nito. Anong schedule ni Lyndon? Nahihiya pa siyang itanong yon. Ayaw niya namang magmukhang clingy sa boyfriend niya pero gusto niya lang malaman ang gagawin nito para mapalayas niya kagad kapag ayaw umalis sa opisina niya. Nangisi si Marie pero kagad na may inabot sa kanyang papel. Pinabibigay nga po sa inyo yan, may meeting po siya hanggang mamayang hapon. Pero pinapasabi niya po na may parusa raw ang malilate. Umagihiki pa ito na kinainit ng pisngi niya. Kunwari na lang siyang umirap bago pumasok sa opisina niya. Agad niyang nilapag ang bag sa mesa at binasa ang schedule ni Lyndon. Totoo ngang marami itong meeting ngayon. Pinadalhan na lang niya ng mensahe na huwag mag-skip ng lunch. Tumatawag pang loko na hindi niya sinagot. Baka kasi nasa kalagitnaan ito ng meeting. Napangisi siya at binigay na lang ang atensyon sa mga dokumentong nasa mesa niya. Ginugol niya ang oras doon pero nangunot ang noo niya sa naririnig na komosyon sa labas. Tila may kausap si Marie na pinipigilan nitong pumasok sa opisina niya. Umahon ang kaba niya matapos maisip na bumalik si Sheila. Agad pa siyang napatayo noong bumukas ang pinto ng opisina niya. Natutok ang tingin niya sa hindi niya inaasahang bisita. Agad na lumamig ang tingin niya, lalo na nung mumisit at pasadahan ang tingin ng opisina niya. "I'm sorry po ma'am, hindi ko po napigilan," hinging paumanhin ni Marie. Tipid siyang tumango bago malamig na binalingan ng bisita niya. "May silbi ka naman pala Beth, na ibalik mong kumpanya natin." Nakangising bigkas pa nito bago pasadahan ng daliri nitong mesa niya. Napatayo si Beth at naikuyom ang kamao. "Tia Maureen," may hinang bigkas niya sa pangalan nito. Ngumiti ito ng pagkalawak-lawak sa kanya. "Anak, hindi mo ko anak," madiin niyang putol sa tawag nito. Naburang ngiti nito ngunit kalaunan ay ngumisi rin. "Ako na lang ang kamag-anak mo. Technically, ako ang guardian mo." Napataas ang kilay niya. "Hindi ko kailangan ng guardian. Hindi kita kamag-anak. Asawa pa rin ako ng tito mo." Mabagsik nitong tugon, umangat ng bahagyang gilid ng labi niya. "Asawa na nangabit at nagkaanak sa isang hardinero. Seriously? Tinatawag mong asawang sarili mo?" Sarkastikong tanong niya, pumirmi mga labi nito at mariin siyang tinitigan. Pagkaraan ay mapakala itong tumawa. "Wala ka ba talagang pasasalamat? Kung hindi dahil kay Cindy, hindi ka mapupunta dyan. Dahil sa anak mo, kay Cindy na inahas ang asawa ko. Ugali niyo ba yan? Nasa dugo?" Ininsulto niya rito. Ayaw niyang manakit pero alam niyang hindi siya pwedeng magpatalo dito. Mas lalong ayaw niya maging parte ito muli ng kumpanya at baka maulit lang ang lahat. Benta pa nito sa iba ang kumpanya. "How dare you? Kung hindi naging si Malcolm at Cindy, hindi ka mapapadpad dito." Humalokip-kip siya. Ano bang gusto niyang gawin ko? Magpasalamat sa kalandian ng anak niyo? Fine, thank you at makati kayo. Hindi niya naituloy ang sasabihin ng malakas na dumapo ang palad nito sa pisngi niya. Agad siyang napahawak doon. Nangalit ang mga ngipin niya at kumuyom ang kamao. Kung hindi lang to nakakatanday baka sinampal na niya ito't pabalik. "Ang laki na yata ng ulo mo, Beth. Milyones na bang bayad sa'yo ng ukampo sa kama?" Balik insulto nito. Nanliit ang mga mata niya at nagtagis ang bagang. "Hindi yan totoo. Talaga ba? Gaano ka ba kagaling gumiling at balik siya ng balik sa'yo?" Bulong nito. Mas lalong humigpit ang pagkakakuyom ng kamao niya. Bumigat ang paghinga niya tila na umid ang kanyang dila. Hindi siya makatanggi. Kahit kasi baliktarin ang lahat, mukha pa rin siyang bed body ni Lyndon. "I knew it. Maganda yan. Ipagpatuloy mo para naman higit pa sa kumpanyang ibigay sa'yo. Matalino ka talaga. Alam mong gamitin ang katawan at utak mo. Iahon mo naman tayo sa hirap, anak.
Kunwaring lambing nito. Pumikit siya ng mariin, ayaw niya na sa naririnig. Sinasabi ba nitong pera lang ang habol niya kay Lyndon? Siguro noong una ay ganun ang plano niya pero iba na ngayon. Napalunok siya. Pagmulit ng mga mata niya ay tinapangan niya ang tingin. Umalis na po kayo. Wala po akong maalalang kamag-anak ko. Wala akong dahilan para iahon ka sa hirap. Ikaw naman ay may gusto niyan. Hawak mo na, benenta mo pa. Muling pumirmi ang mga labi nito tila hindi nagustuhan ng katotohanan ng sinabi niya. Ibinenta ko lang naman dahil alam ko mapupunta sa'yo. Shut up, Mrs. Maureen. Bumalik ka na lang sa lungga mo. Matanda ka na para mag-asik pa ng lagim. Malamig niyang bigkas. Naliit ang mga mata nito. Nanginginig ang daliring dinuro siya. Ang kapal na mukha mo. Babalikan kita dito, Beth. Siguraduhin mo lang na bibigyan mo kami ng posisyon ni Cindy sa kumpanya. Kung hindi kay Lyndon ako manghihingi. Banta nito, napairap siya. Go! I-welcome back ko pa kayo. Napangisi siya, mukhang alam na niya kung saan ilalagay ang mga ito. Sandali itong kumalma sa sinabi niya. Good din, bukas na bukas din papasok na kami sa opisina. Mag-iingat ka, Iha. Ingatan mo rin ang mga apo ko. Hinaplos pa nitong buhok niya, ngunit kagad siyang umiwas. Maring nagdikit ang mga labi niya pero noong makalabas na ito'y naiinis siyang sumigaw. Ang kapal na mukha mo, Maureen! Ang kapal! Nanggigigil niyang hinampas ang mesa. Ngayon niya nararamdaman ang buhos na galit niya. Paano ba nito nagagawang umakto na tila hindi itong nagpapatay sa pamilya niya? Wala na ba itong konsensya? At gusto pang magtrabaho sa kumpanya niya? Ah! May kalalagyan ka rin! Aniyang matapos muling hampasin ang mesa. Napatigil lang siya noong bumukas ang pinto. Niluwa noon si Marie na mukhang kinakabahan sa kanya. Ma'am, pabalik na po si Sir Lyndon. Sasabihin ko po ba na bumisita ang tiya niyo kapag nagtanong siya kung anong ginawa niyo? May kabang tanong nito. Ayaw naman niya itong matakot sa kanya. Huminga siya ng malalim bago umiling. Don't tell him. Sabihin mo na lang na nagbabasa lang ako sa opisina. Tumango ito't lumabas ulit. Sinuyod niya ng tingin ng opisina at inayos ang mesa. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Hindi na niya naisin pang sabihin yon kay Lyndon. May problema pa itong kinakaharap. Paniguradong hindi palalagpasin ng lolo nito ang sa kanila ni Sheila. Hinihintay na nga lang niyang bisitahin siya sa opisina ng matanda at bantaan na hiwalayin ang apo nito. Lumabas siya upang kumuha ng malamig na tubig. Kailangan niyang ma-refresh. Pagbalik nga lang niya sa opisina, nakaupo na sa swivel chair niya si Lyndon. Nakasandalat sa kanya kagad ang tingin. Kita pa niyang nakaayos na pagkain sa mesa niya. Tipid siyang ngumitit nilak ang pinto. Simple siyang lumakad palapit dito. How is your day? Tanong nito. Pagkatapos, hapitin ng bewang niya at ibagsak siya paupo sa kandungan nito. Agad pa niyang naramdaman ang paghalik nito sa kanyang ulo. Okay naman, ang tagal ng meeting mo. Ani ang nanguso ng bahagya. Siningit lang yata siya nito sa oras nito ngayon. I hate it. Gusto ko na nga bumalik sa'yo kaagad. Bulong ito bago humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Ang dami ng dala mong pagkain, hindi ka pa ba kumain? Lihis niya sa usapan. Kaya lang hindi naman yata ito nakikinig. Pinaulan na nito ng halikang batok at leeg niya. Ang kamay din ito'y gumagapang nasa hita niya. Biglang naalala niya sinabi ng kanyang tiya Maureen na pangkama lang siya ni Lyndon. Nahigit niyang hiningat kagad na pinigilan ang kamay nitong nasa hita niya. Tumigil ito sa paghalik sa kanya at sinilip ang mukha niya. What's wrong? Anitong inawi ang buhok niya upang makita ng buong mukha niya. Nagugutom na ako, pagdadahilan niya. Mahina itong natawa. Isang madiin pang halik sa pisngi niya nilapit na nito ang swivel chair sa mesa. You should have told me earlier. Ani pa nito bago kumuha ng kanin at ulam. Nahiya pa siya nung inuumang nito yon sa kanyang bibig. Ayoko lang makaistorbo, sagot niya bago sinubo yon. Ani lang nito pero patuloy naman siyang sinubuan. Hindi na siya naginarte pa, hindi rin naman ito nagtagal sa opisina niya at bumalik sa meeting. Pero noong uwian ay ito na mismo naghatid sa kanya sa penthouse nito. Mukhang balak pa nga nitong matulog doon dahil bumili sila ng dinner at snacks sa labas. Hindi ka ba hahanapin ng lolo mo? Tanong niya habang binubuksan ang pinto ng penthouse. Hindi na siya kumatok dahil baka abala si Manang Lupe. I am not staying at his mansion. Doon ako sa mansion niyo. Bulong ito bago kagad na umikot ang braso sa bewang niya.
Matutuwa ang kambal kung dito ka matutulog, miss ka na nga nila. Napangiti ito. I miss them too, and I miss you too. Should we be in the bathroom or in bed? Bulong pa nito. Mahina niya to hinampas sa braso pero kinagat pa rin niyang labi. Parang gusto na tuloy niyang hatakin ang oras para sa kanilang dalawa. Kanina hindi niya ito pinagbigyan pero naisip niya na hindi dapat siya magpaapekto sa tiya niya. I don't know. Parang trip kong maagang matulog ngayon, pagbibiro niya. Umatungal ito pero hinalikan naman ang sentido niya. It's the opposite, we won't sleep. Paus nitong bulong, may hina siyang natawa pero nabitin ang tawa niya at parehas silang natigilan ni Lindon. Matapos datnan ang sala. Lolo, you're not scary, ani Siren. I think we should use mommy's lipsticks as a fake blood, mungkahi pa ni Sander. Parehas yata silang napatanga ni Lindon matapos makita ang kambal na nilalagyan ng pulbo si Don Alfredo. Pareho pang naka-uniform ang kambal at nakasuit pa rin naman ang matanda. Pagharap nito inalaki ang mga mata niya matapos makitang tila espasol ang mukha nito. Mommy! Daddy! Multo po si Lolo! Ani Siren bago humagikik. Ano ang gagawin ni Bethany ngayong may pagbabanta kay Maureen? Ano kayang ginagawa ni Don Alfredo at tila tanggap nito ang kambal? May ibang plano kaya ang Don? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.